agad. Nagpapawis siya. Parang alagkit na. Something na ganun. Ang aga ko kasing lumabas sa comfort zone ko. Ang aga kong nakakilala ng mga taong hindi ko dapat makikilala sa ganung edad. Parang na-disconnect na ako nun sa reality. Parang, ewan ko ha, pero feeling ko sa past life ko din, baka ano talaga ako. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast at maraming salamat sa Tritone Studios and Tritone Entertainment. Siyempre kung gusto nyo ng ganitong content, di ba? Kahit na minsan tiniisip nyo ngayon yung mga tanong ko, iba na. Di ba? Pero kung gusto nyo, tulungan nyo kami ma-reach ang 1 million subscribers. Mag-subscribe kayo dito sa channel na to. And also, mapapakinggan nyo rin sa kotse. Available tayo sa Spotify. Pwedeng mag-follow. Maraming salamat sa nagla-like, nagko-comment, nagse-share nitong podcast natin para mas madami pang ma-entertain na tao. At syempre, matuto din kahit papano. And Picotin Perfume nga pala ni Tio Bray. Available na sa Shopee, TikTok at Facebook. Nasa description yung link kung saan nyo mabibili sa TikTok. So instead na nagtatanong ka saan mabibili, tingnan mo na lang yung description ng movie na to, ay ng video na to. So ako naman ang guest natin, syempre lumabas na siya sa streaming app Viva Max na alam nyo na yan, dati siya may mga content din siya at malamang sa malamang nakafollow na din kayo dito sa taong to, di ba? Papakilala ko sa inyo, syempre walang iba kundi si Audrey Avila. Yan. Hi everyone! Oh, di ba? Sweet, di ba? Sweet ni Audrey. Odds, ilang taon na ngayon? Ilang taon ka na? 22. 22? Yes, 2003 baby. Ayun, nice. Okay, 22. 22 ka, single ba ngayon taken si Odds? Single for life. Single for life. Okay. Sabi mo, no boyfriend since birth. Oo. Pero ang hirap paniwalaan, no? Ayan nga, yun lagi sinasabi sa akin tuwing may mga guesting. Okay. Totoo siya. Tanong mo Alright. kala mama. Okay. So pero what happened? Bakit never ka, 22 years ka nabubuhay, never ka nag-commit, never ka na ano. Pero syempre, alam naman natin, sabi mo may mga fling. Di ba may mga... Yes. Okay. Pero bakit never ka nag-commit? What happened? Kasi wala akong good example na nakita nung Okay. bata ako Alright. sa parents ko. Okay. So, dun siya nag-start. Kaya ngayon, parang takot ako sa commitment. Ayun, yun, madaling salita. Takot ako sa commitment. Hindi ako nagtatrust sa mga guy. Not in general speaking ha, pero pag-usapang Pero generally relationship. speaking din. Yun. Oh. Hindi, pag-usapang relationship. Yun, Okay. yun. Pero marami ako naka-fling ha, don't get me wrong. Marami. Naniniwala naman ako. Yan. Pero, what scares you sa commitment? I-dig deep natin. What scares you sa commitment? Hindi kasi yung dad ko, babaero. Okay. Alright? Ayun, so feeling ko kapag pumasok ako sa relationship, mangyayari din sa akin yung nangyari sa kanila. Ayun. Yung I have kasi 2 brothers. So 3 kaming siblings, 'di ba? Mas Ako yung matanda? unika iha. Bunsong anak na babae and then I have 2 brothers. Okay. Sila flight mode sila sa family drama, dilemma namin. Then ako yung fight mode. Since I Okay. was young. Then ako yung parang lagi namamagitan, ganun. At may very young age, nagpaka-parents ako sa parents ko. So, Okay. ayun. Yan siya. Sa sarili mo, did you parent yourself also? I think I'm doing better now. Before, parang hindi rin eh. Okay. Alright. So, kailan ka nag-start sa ganitong work? Paano ka nag-start? Model ba? What happened? Ayun, nag-start ako sa mga music video. Yung kalakasan ng mga MV ng X-Battalion. Okay. Ako, hindi. Nag-start pala to sa clothing. Yung mga streetwear. Clothing. Okay. Yung Kush. Shout Okay. out sa Kush dyan. Kilala Yung ko rin clothing yun. line. Kush, Yes, Kuya Maganda Bam. yung mga damit nila. Ayan, yes. Ayun, ako yung first model nila. Yung uso pa yung micro-fringe bangs, tapos septum piercings. Ayan, yun ako before. Then, shoot kami dyan sa may Makati. Mga street shoots, ganyan.
And then, dun sa shoot, lumawak na yung network ko, di ba? Nakakilala ko ng mga tao sa industry, showbiz industry. Then may guy doon, sabi niya, parang bagay ka mag-Viva Max. Sabi ko, ano yun? Then yun, sinama niya ako sa manager namin, si Mother Jojo. Okay. Ay, Mami Jo. Okay. So yung nung nag-ano ka Viva Max, alam mong bembangan siya? Hindi. Alam mong hindi? Hindi. Okay. So kailan mo nalaman? Doon na, mismo. Nung shooting na? Nung shooting na. Okay. Hinatid pa ako ng parents ko doon. Tapos, ang ano na ito Manila Erotica. Oo, yun yung title niya. Threesome agad. Okay. Ano ha? Di ko na alam yung gagawin. Basta ginawa ko na lang kasi nandun na eh. Okay, so paano how did you feel about the first scene nung ginawa nyo? Sobrang overwhelming. Tapos, isinut namin yon. Ang tagal. Sa direct. Oo. Basta sobrang tagal ng shoot. Tapos Dahil? sa sinihan. Nalimutan ko na kung saan to banda. Basta lumang sinihan siya. Tapos, walang crowd control. Ang daming mga crowd na nagvi-video rin sa amin while we're doing 3. So ayun, then syempre sobrang overwhelming first time ko naman. Di ko naman alam na ganun pala siya kalala, di ba? Okay. Then after nun, parang 5 months ako nawala. Nag-self-reflect ako kung tama ba yun. Then after 5 months, pinush din ako ng dami din nag-push sa akin na okay lang yan, ganun talaga eh. Okay. Then yun, bumalik ako. So, yung first scene mo, ano yung restrictions mo? Nagsabi ka ba? May Wala. restrictions ka? Wala? Di ko alam. Di rin ako tinanong. Hindi ka tinanong? Wala. Basta sabi, ano kasi to, ano lang ako nun cameo. So, wala talagang script. Walang binigay na script. Basta ikaw to si girl na ganito gagawin nyo, ganyan. Then, nung nandun na kasi sa shooting, dagdag na lang din ng dagdag ng mga scenes na hindi naman kailangan. Biglang dumami yung mga positions, iba't ibang angles. And how did you feel about it nung ginagawa nyo, yung mga scene? Parang na-disconnect na ako nun sa reality. Parang, ewan ko pero feeling ko sa past life ko din, baka talaga ako porn star. Kasi, wait lang, hear me out. Kasi parang andali siya gawin sa akin nung mga unang beses. Yung, na-enjoy ko rin naman talaga, don't get me wrong. Sobrang na-enjoy ko naman while filming. So yun, parang sanay din parang automatic din Basta may camera nun before, sige, ganon. So yung guy nadala din, tingin mo nadala din? Oo. Okay, paano mo nalamang nadala? Friend. Hindi ko alam kasi mafe-feel mo parang nagpapawis siya. Oo. Parang alagkit na, something na ganon. Oo. Ikaw nadala ka din o hindi? Oo naman, syempre ang daming tao. Tapos, nadala ako sa na parang, shit, malito Shit, malito pero okay. Malito, pero parang ang saya. Okay. Ganon. So, ganun yung nangyari? Yun. Alright. Go with the flow kasi ako Okay. Alright. Pero ito yung ngayon, okay. Hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend, right? But what's your standards in a man? Ano yung standards mo? Paano ba? If ever. Sobrang simple ko lang kasi pagdating sa lalaki. Pero yun nga, takot ako sa commitment, di ba? Yun yung catch naman doon. Paano mo mabe-break yun, yung wall na binild ko sa sarili ko? Actually, hindi lalaki yung magbe-break nun Sino ba? Ikaw. Ako mismo. Ikaw ang magbe-break nun. Pero siyempre sa tamang lalaki. Oo. Ikaw ang magbe-break nung wall. Walang makaka-break nun kundi lalaki. Kasi kahit ma-break nung lalaki yun, itataas mo Ikaw lang din mismo, ulit no? Yun lang siya So, sa akin, okay, ano yung standards mo ngayon? Standards. Kaninong lalaki ka magbe-break ng walls ngayon? Dun sa sa man. Kasi merong man, boys, di ba? Oo. Dun ako sa man. Okay. What's the difference between a man and a boy? Odds. What do Yung you boy think? kasi,
Actually, eto, share ko lang. Tinatry ko makipag-date lately kasi gusto ko nga magkaroon na ng first boyfriend, di ba? So, nagtatry ako makipag-date. May dinate ako na bagets, college student. Okay. Go. Hoy, 22 pa lang din naman ako, ha? Tama naman, tama. Pero college student siya. So, parang ang layo kasi nung gap namin eh. Parang in my 22 years of living kasi, ang dami ko nang na-experience. Ang aga ko kasing lumabas sa comfort zone ko. Ang aga kong nakakilala ng mga taong hindi ko dapat makikilala sa ganong edad. So, ang aga nag-matured. Parang ang boring niya natuloy sa akin ngayon. Parang hindi na siya exciting. Parang at the end of the day, ako ngayon yung magiging ate niya. Ako ngayon Ganun yung talaga yun. magtuturo sa kanya how the real world, diba? So, ayoko ng ganon. Gusto ko yung man. Gusto ko yung tuturuan ako ng guy. Gusto ko siya yung driver ng ship. Oo, gusto ko yung may matututunan ako sa relationship. Yung Okay. makahandle niya ako. Pero kasi wala sa college yun. Wala Yun sa nga, 20s yun. Di ba? Nasa tito. Yan. Pero yung okay, man, ilang taon yung pinakamatanda? Pinakamatanda. Siguro 30 to 40. Okay. Mga ganon. Nako, daming natuwa. May pag-asa pa yung mga, may pag-asa pa yung mga nanonood. Anyways, 30 to 40. Okay. Pero okay, hindi mo pa nasasagot. What's the difference between a boy and a man? Yung man driver, sabi mo yung boy hindi. Ano pa? Ano pa ba? Yung man, yun lang kasi yung description ko eh. Parang, yung mga boys kasi, sila yung usually ngayon yung mga red flag eh. Pag man, mas controlled nila yung emotions nila. Mas meron silang emotional intelligence. Ayun, I think Actually, apat yan eh. Ngayon, madami yan eh. May IQ, may EQ, emotional quotient, meron ding adversity quotient. So madami ding tapos meron pang humility quotient na sinasabi. Humility quotient. Dami, no? Pero importante yun sa lalaki, dapat lahat yun, balanse ka. Kasi yung kung malakas nga ang emotional mo, pero unting hirap, wala ka na. Adversity mo, mababa. O mataas ang adversity mo, humility mo naman, gabi yung ego mo, yabang mo na. Wala rin. Oo, madaming ganyan. Lalo na dun sa mga medyo nakakaangat-angat na sa buhay. No? Ang yayabang, ang sarap. Pero actually, yung nayayabangan ka, ano rin yan eh, trigger din yan eh. Kumbaga sa'yo dan. Pero kung ang kausap niya, halimbawa, mataas din yung value, hindi mayayabangan yun eh. Parang, okay. Yeah. Hindi kasi meron namang mga mayayabang na mamamotivate ka sa pagkamayabang niya. May na-meet ka namang ganun? Meron na. Okay. Meron ding mayabang na ibabrag niya talaga. What the fuck? Yung yaman mo, ano ba yan? Ano yan eh, old money yan eh. Galing yan sa allowance ng tatay mo eh. So, anong pinagmamayabang mo? Mukha ka nga supot. Pero kasi, yun nga, tama ka doon. May mga na old money na hindi niya pa pinaghirapan or whatever. Pero sa akin kasi yung taong secure sa sarili, hindi niya na kailangan nga magsalita. Yes. Yung energy niya nararamdaman mo na wala na, okay na ako, wala na ako dapat patunayan. Titingin na lahat sa kanya. Okay. Di ba okay? Di malaki yung mo, fine. Yung walang ego, yung walang Pero anyways, what's your definition of a high value man? High value man? Yung mukhang yung tindig pa lang karespeto na. Physical, ganon. And then, ano pa ba? Hindi ko kasi yun nga, sobrang simple lang kasi ng ng gusto ko sa guy. Sige, isa-isa Basta natin. grateful siya sa life niya. Okay. Simple lang siya. Okay. Alam mo yun, parang appreciative ka, ganun. Magpakatao ka lang. Okay. Ganun lang. Kasi sa akin, paano ba? Although yes, lahat naman tayo gusto natin ng partner na
syempre babae tayo eh. Nature natin na dapat tayo yung Baby girl. Oo, submissive. Syempre, dapat yung guy talaga, sila yung nagpo-provide and all. Pero sa akin naman, paano ba? Gusto ko kasi yung guy is, yun nga. Kasi ako kaya ko naman mag-provide for me. But at the end of the day, syempre, yung guy, yun nga yung ano nila, di ba? Layo na ano pa. It's okay, that's okay. Pero sa akin, question is, ready ka ba sa ganung guy? Gaya na, Yung maayos. yung maayos. Tingin mo ba ready ka? Tingin mo ba tatangkay with the way you're living your life right now, kaya kanyang tanggapin? Siguro kung i-compare ko yung ako sa kahapon, mga 80% ako ka-ready. Mhm. Para sa right person. Mhm. Kesa ako kahapon. Mhm. Kasi parang everyday, ang dami ko ring nalalearn, ang dami kong mga realizations. Parang everyday ako nag-i-improve para sa akin Ayun. Di ko masasabi 100% kasi ano pa rin ako work in progress until now. Di ako perfect. Wala namang perfect na tao Wala. May perfectly imperfect. Pero ibig ko sabihin, ang inaano ko kasi dyan, maganda yan. Gusto mo ma-attack yung ready ka mag-ano. Pero yung nervous system mo ba, that's like I was telling you a while ago, yung nervous system mo ba ready sa ganung peace? Yeah. Yun nga. Ready sa ganon yung walang chaos, walang na hindi mo na ba iisiping boring yun? Yun nga Yung routinary lalaki. Yeah. Kasi yung mga lalaking ganun, routinary na Yun nga. Stable kasi sila Stable na yung Yeah. And sila, ayaw din nila ng chaos. Oo. Kasi masyadong, gera na yung labas dito, chaos Totoo, pa. totoo. Pag uwi ko ng bahay, di ba? At least kahit yung babae man lang nila is stable, no? Kasi yung Stable. nila, para silang mga king na laging nakikipag-espadahan sa hamon ng buhay, Oo, hindi naman, huwag naman espadahan. Parang ang pangit pakinggan nun, espadahan. Yeah, joke lang. So yun, pero parang yun nga, gera na yung labas Yeah. Gusto namin yung uuwian namin. May peace naman. May no? peace Oo. na. So are you ready to give him that peace? Parang hindi pa, to be honest. Okay, what makes you not ready? Kasi ako mismo, wala pa akong peace Exactly. Alam Thank ko you. yun alam ko sa sarili ko yun na ilang minuto nga lang, di na ka mapakali. Gusto ko laging may adrenaline rush, ganun. Kaya nga, ang best way talaga is kung feeling nyo hindi pa kayo ready, wag na kayo mandamay ng ibang tao, di ba? Ang galing. Wag na. Bumili ka na lang ng dildo. Oo, di ba? Di ba? Totoo lang tayo. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Wag ka nang mandamay ng innocent lives para gawing miserable yung mga buhay nila. So ano sa tingin mo with what what's the best way for you to attract the right kind of person? Ayusin mo muna sarili mo. Okay. Magpakabuti ka para sa sarili mo. Mismo. Yun nga. And Mag-shred ka talaga. Kung gusto mong mahalin ka ito muna question ko sa'yo. What kind of love do you want to receive? Infinite love. Infinite love. Yeah. Okay, define that. Infinite love. What Di do you siya mean? madedefine. Infinite nga siya Okay. But like, explain. Kasi madami diyang infinite, huh? Hindi Kasi nila, ako gets ko, pero Yeah. I want for the viewers. Okay. So, Sige, ito. Kasi yung parents ko, hindi sila mabuting example para sa isa't isa. In a relationship Pero sobrang grabe din yung love na binibigay nila sa akin as their child. Siyempre. Oo, iba sila magmahal. Talagang, kasi growing up kahit papaano, spoiled din ako Ganon. Tapos hindi ako kinulang sa pansin, kaya hindi rin ako papansin ngayon. I think I want love more than that. Kasi kung gaano ako mahalin ng parents ko, ganon ko din ka-love ngayon yung self ko Parang walang nakakabasag din sa akin Alam mo yun? Kunwari, sabihin mo lahat ng insecurities ko, hindi ka tatago sa akin kasi nga love ko yung self ko. Ganon yung definition ko ng love. And how do you love yourself ngayon?
I mean, ano yung actions na ginagawa mo that makes you say that you love yourself? Ayun nga, ayun. Meron akong mga tao na kahit ang hirap cut off. Walang explanations, walang ano-ano, walang dapat balikan. If nakaka-triggered ka sa akin, if hindi ka okay sa akin, cut off ka. Yung mga bagay na akala ko dati masaya, mga bagay na akala ko dati okay. Ngayon, ayoko na. Kahit merong mga naglalapit sa akin, hindi na para bumalik pa eh. Parang, kasi ilang months ba? Nag-stop ako sa party era, ganon. Matagal din eh, parang mga 8 months, 5 months. Since when? Nung I decided I want to stop Viva. Okay. Lahat ng mga taong nakakapag-triggered kasi sa akin, tinaguan ko muna. Nagtago ako. Ayun, so... Ano ang tanong? Yun. How do you love yourself? Sige, go. Yun, nagka-cut ka na. Okay. What more? What else? Ganon. And then, hinahanap ko ulit kung asan yung motherland ko. Kasi nawala yung fire sa akin eh. Parang nawala na yung ako. So ngayon, I do everything para hanapin ulit yung fire ko, yung dating ako. Ngayon, nabalik ako sa passion ko. Tinatry ko ulit mag-painting. Tapos habang nagpipaint ako, nandun nahahanap ko eh. Napupunta ulit ako sa zone ko eh. Pengin painting. Sabay ganon. Sige, oo naman. Tapos ano pa? Ayun, so parang binabalik ko lang din yung nawala sa akin bago pa mangyari lahat to. Ano ba yung mga meron sa'yo dati nung bago, before all this happened? Ano ka? Golden nga daw ako eh dati, golden. Like, okay, golden. Kasi sobrang parang... As in, alam ko lahat gawin eh. Parang, alam mo yon, lahat ng ipagawa mo sa akin, magagawa ko yan naman 100%. Ganon din ka yung bilib ko sa sarili ko dati. Tapos ngayon, na ang dami nangyari, Viva Max, nawala siya sa akin lahat, na-drain siya. Pero kasi kailangan mangyari yun eh. Ayun nga din. Para maging ganyan ka. Yes. Wala talagang maling nangyayari sa buhay natin. Lahat Everything yan kasi happens for a kailangan. reason talaga. Kailangan yan. Yeah. Ngayon, paano mo? Paano ka mag-grow ngayon? Yes. Kasama talaga siya sa process. Oo. Yun talaga siya. Yun yung So, ngayon ba, like for example, sa physical qualities tayo ng lalaki. Ano yung nagugustuhan mo sa lalaki, physical qualities? Madami eh. Iba-iba kasi eh. Parang, minsan gusto ko sa guy is yung beard. Gusto ko yung ang rough tignan, yung tatuan. Puta. Oh, Diba? tapos? Yung mga gano'n. Ang hot, diba? Husky voice. Siberian Husky. Siberian Husky. Mabuhok yun. Oh. Pero minsan naman, ayoko sa gano'n. Gusto ko yung guy na clean. Ganyan. Pero ngayon, what can you say ngayon? Ano ba? I'm talking about Bakit the ganon? Bakit hindi ko ma-define kung ano yung gusto kong guy ngayon? Wala talaga eh. Bakit ba ganon? Nagbabago hindi talaga. siguro. Wala talaga. Wala akong crush. Ang tagal ko na walang crush. Ang tagal ko na walang kafubu. Ang tagal ko walang someone na merong makakausap, may makakasama ka. Ang tagal na eh. Hindi talaga ako na-attract na ngayon sa kahit na sino. Bakit kaya? Baka nagta-transition ka. Yun yung mo nun. Yung transition phase kasi yan eh. Okay. Parang hermit mode. Talagang mapupuwersa ka mag-isa para harapin Diba? lahat yun. Isolate, no? Isolate. Isolation. Part yan eh. Yun yung part ng process eh. Ako sa akin nangyari din yan dati. Isolation, ganyan. Hanggang sa magiging komportable ka na sa isolation na parang shit, okay. Sarap pala nito, peace pala to. Ano to. And then, okay, meron o wala, okay ka na. Oo, totoo. Kasi parang you protect that peace. Pero ito rin naman yung wrong notion bago kong natututunan ngayon. Yes. Sa relationship naman,
walang fully healed. Minsan, nag-heal ka dun sa relationship. Kasi dun niya i-mirror yung mga kulang mo pa. Yes. Kalokohan din yung parang, kailangan pagpapasok ako, hindi na trigger. Hindi. Yun yung tamang relationship, yung medyo may hindi naman toxic na triggers, pero yung mapo-point out ka, and then yung Yes. triggers, you work it together. Kung paano natin Kasi ma-work out. we're evolving eh. Hindi naman tayo nag-i-stop talaga eh, di ba? Di ka titigil mag-evolve eh. Oo. Non-stop yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na porke okay ka ngayon, stable ka ngayon. Pag pumasok ka sa relationship, perfect ka na. Siya na yung mali. Meron Bago at kung- meron pa rin talaga. Lahat yan iharap sa'yo kasi may lesson kang Yes, kailangang ayusin. yes. Ipo-point niyan sa'yo, mirror sa'yo kung ano yung mga dapat Totoo. mong ano. Oh, yan. Pero usapang tao muna tayo. Okay. So anong halimbawa sa lalaki, anong mas matimbang sa guy? Bango ba o itsura? Sa tingin mo? Yung? Bango o yung itsura? Yung mabango o itsura? okay. Halimbawa, sakto lang yung lalaki pero mabango versus pogi pero sakto lang din. Hindi rin ano yung matimbang sa una? Ayan, gusto ko yung mabango. Yan. Oh, yan. Okay. Pikutin! Yan. Gaano ka-importante yung mabango sa lalaki? Kasi kaya mo naman pumikit eh, no? Magpahangit. Pero yung bango, maaamoy mo yun. Pag mabaho ka talaga eh. Real talk yan ha. Walang content to ha. Pwera content. Oo. Oh. Di mo na kayang baguhin yan kahit ilang ligo mo. Pag mabaho ka. So malakas ang first impression pag mabango. Pag mabango, Okay, yes. nice. Lalo na ako, sensitive ako sa smell. Sensitive ako sa smell. Sa tunog, sensitive ako sa ganyan. Lahat, sensitive ako sa lahat. So kapag may konting bad smell, no. Kahit gaano ka kagwap. Sensitive daw sa lahat. Dako, may Okay. So ito, dahil yan, sinabi mo bango. Papatest ko tayo itong Picotin Original. Ayan, Papatest yan, natin yan. kay Audrey. Especially ngayong summer. Ito yung ginagamit ko talaga ngayon na pabango. Yan. Sige. Layo. Yan. Ganda naman ang packaging niya. Yan. O, sige. Parang yung package niya, itsurang fuckboy. Wala na yung good boy na. Yung may-ari. Good boy. Oh. Ang bango. Anong amoy? Amoy Lambo. Amoy lambo. Ano ba siya? Fresh? Ano? Ayun, amoy high quality man. Ay! Nako. Rate mo nga from 1 to 10. Anong rating mo dyan, Odds? 1,000 infinite over 10. Wow. Iba yung smell niya kasi. Parang pwede siyang boy, pwedeng girl. Alright. Ganun siya for me. Hindi siya yung too manly na parang ang strong nung smell. Andun siya sa strong, pero balance lang. Alright. Pwede siya sa girl actually. Oo, pwede nga. Sabi, ang dami nga sabi, pero ako parang hindi ko nakikita. Pero pwede daw. Hindi, yung mayroon talaga. Okay. Parang meron siyang flower smell na something. Pang everyday ba siya? Pang everyday, no? Pwede. Yeah, pwede. Oh. Huwag lang sa gym, parang masyado ka ng superior no pag ginamit mo sa gym. Oh, yeah. Parang lagi may Meron tayong pinapatunay. pan-gym. Mamaya papatest ko Okay, sa'yo. okay. Mamaya, yan. So, pag ganyan ang amoy ni Boyfie, anong gagawin mo? Ay, paglulutuan ko ng steak. Yan. Tapos kung maglutuan ng steak, ano pa yung lulutuin mo? May ibang Imamassage ko siya. Ay, nako. Ayoko na itanong yung kasunod. Ano na ako? Wholesome na. Wholesome. Oo, Wholesome na. Wholesome. O, Hindi, yan. kasi yung mga ganitong perfume deserves ng king treatment. Na. Ganon. Daming bibili niyan. Yes. O, Kung alam nyo gusto na. nyo maging king, pikutin. Yan. Oh, ayan, may pang Oo. thumbnail. Diba? TikTok, Facebook, o sa Shopee, meron yan. So, ingat lang sa fake, pero check nyo kung legit yung page. Yun lang. Yes. Thank you. Pero So, legit Odds, tayo. ngayon, ano ang sa tingin mo sa nakikita mo ng relationships ngayon ng mga tao? Ano yung nakikita mong usual patterns na mga nangyayari sa mga tao ngayon, sa mga kasing edad mo, mga ano? Paano ba? Ano yung nakikita mong mga patterns sa kanila na mas mahirap ba yung relationships ngayon o Parang siya, mas madaling kumuha, mas madaling magkaroon ng relationship. okay? Pero, hindi na ganun yung depth. Walang depth. Okay. 'Di ba? Kasi before kasi,
meron pa yung mga mga the one that got away. Diba? Yung mga true love. Ngayon kasi parang gusto mo lang nung may kabembang, then get a girl. Diba? Parang wala na talaga eh. Hindi, kahit, diba parang konting pagkakamali nga lang, sisiraan na nila yung isa't isa sa social media. Tapos, kinabukasan makikita mo magbabalikan sila. Diba? Ano ba yun? Respeto kaya yung number one dapat na substance sa relationship. Dapat respect nyo each other eh. Kung hindi nyo nare-respeto isa't isa, hindi nyo love yung isa't isa. Pero para sa'yo ba, ano mas importante sa'yo? Respect or love? Parang ang bigat naman yan. Di ko kayang timbangin na respect. Hindi, pero which one is matimbang sa'yo? I think respect. Okay, same. Respect. Sa akin din kasi, pag may respect, may love. Especially sa lalaki. Ang lalaki naman, respect ang gusto niya, hindi nga love eh. Yes. Pag may respect ka sa kanya, yun na yun, matik yun. Katumbas na rin kasi ng respeto yung love eh. Oo. Pero kailangan din naman, yung lalaki, may hindi naman i-prove, pero respeto rin yung actions niya. Yes. Na itong babae, kayang blind faith sumama dun sa lalaki. Totoo. Yeah. Nasa lalaki talaga yun. Kasi kung yung lalaki is kupal ka, di ba? Paano ka susundin ng girl? Di yung girl mo, magkukupal din siya. Malalalaki siya kasi nga kupal ka eh. Hindi niya mahanap sa'yo yung gusto niyang hanapin. Aroy. Ang dami kong sinasabi, no? Single naman ako. Pero at least marami kang natutunan sa buhay. Ayan. Di ba? Kasi may times na kapag sobrang overwhelmed ako. Mabilis kasi ako ma-overwhelm. Bigla na lang ako nagiging couch. Paano mo nagiging couch? Paano nagiging couch? Tatahimik ako ng matagal. Then magiging na lang akong observer. Yung mga friends ko talaga, alam nila yan, na weird kong ugali. Bigla akong, I have a friend, nasa Siargao kami, then, Siargao, di ba, happy-happy, lahat sila nagsasaya. Parang, tangina, sino ba itong mga taong to? Too much for me. Bigla na lang akong humiga sa sand, nag-i akong sand. Na-observe ko na lang sila palakad-lakad, ganun, tapos may lalapit sa akin. Babe, okay ka lang, ganun. Di ko talaga sila kinakausap 1 hour. May ganun yan, may ganun. Ganun ako. Kaya na-observe ko lahat kahit hindi sa akin nangyayari, kahit hindi ko personal experience, alam ko na yung pinagdadaanan niya. Parang may ganun. Kasi nailalagay ko yung sarili ko sa sarili niya based on my observation lang. Parang ganun. Para sa'yo, okay, ngayon. Para sa'yo ngayon, ano ang dapat mas mauna? Minsan, sex ba o relationship? Sa dynamics ng lalaki at babae? Para sa akin, sex. Yung totoo. Okay, Sex. Bakit? Kasi, to be honest eto sa totoo lang tayo. Eto kayo pag di kayo nagpakatotoo. Paano mo malalaman na compatible kayo kung hindi kayo nag-sex? Okay. Well, let's say, compatible kayo sa maraming bagay. Same kayo, gusto niyo yung ganitong food, ganito, ganyan. Pero, let's be real ha. Sige nga, liligawan mo yung girl na hindi mo pa na-try. Oh my God, sorry. Ayan, sige lang. Hindi ganun kasi, di ba? May point ka, tama. Kasi ako ganun din ako mag-isip. Nagagalit yung mga tao sa akin. Ano kami? Hindi kami. Kasi ako, ang ano ko naman, ang relationship sa akin, long-term commitment yan, para kang bibili ng kotse. Ba't ka bibili ng kotse, hindi mo na test drive? Parang ganun. Madami nagko-comment na, hoy, hindi kami kotse. Ano kami? Iba kami sa ganyan. Although may point din ako nun. May point din ako na ganun. Totoo. Ako naman kasi, nagmamatter din sa akin yung physical intimacy. Yeah, Yun yung matimbang sa akin. Yeah. So, Totoo depende. It works for other people, hindi matimbang sa kanila. Okay, that's fine. That's them. Pero sa akin, matimbang din yun. Totoo, matimbang. Kasi, Tsaka wala siya dun eh. Para sa akin, wala siya dun. Ang dami kong how many times I have friends na nagkaasawa sila, nagkaano, yun yung nauna. yeah. Pero nag-flourish yung relationship nila hanggang ngayon. Wala yun dun sa ganun. Totoo. How about ligaw? Naniniwala ka ba sa ligaw? Sa ligaw, oo naman, syempre. Okay. Kasi doon nyo mas makikilala yung isa't isa eh. Pero, hindi siya sa tagal ng panliligaw. Nasa way siya kung paano nyo liligawan yung isa't isa.
Okay. Kasi I believe yan, yung ligaw-ligaw na yan. More likely kasi yung guy talaga yung yung persuasive dyan di ba? Dapat parehas kayo down, 100% down. Hindi pwede yung nandito ka lang, tapos siya nandito. So, paano kanya liligawan kung ayaw mo magpaligaw? Hindi nyo kinikilala yung isa't isa. Hindi kayo nagpapakatotoo sa isa't isa. Tapos, later on sa relationship, malalaman nyo na lang na ay, ang sama pala ng ugali niya. Paano doon sa ligawan phase, hindi kayo nagpakatotoo Yun nga yun. Ako naman, kaya hindi ako naniniwala sa ligaw. It's because best foot forward yun. Yeah. Pero on the other end, ako naman, ang ligaw, hindi tumitigil yan. Kahit kayo na. Yeah. Ganun ko siya tingnan. Pero yung Actually, ligaw na, shit, ikaw ko, ano ganyan. Hindi. Ayun Nandun din, ako sa, let's hang out, magpakatotoo ko, and then, let's take it from there. Parang ganun ako. Naniniwala din ako Yung sa totoo. ganyan na, okay, sige, sasagutin kita ngayon, pero liligawan mo ko habang buhay. Minsan nga yun nga Sometimes you can get to know each other in a relationship. Oo. Totoo rin. Oh, di ba? Yeah. Yun mo makikita. Or kung ayaw mo naman, mag-travel kayo. Tangina, doon mo makikita. Doon talaga magkakaalaman. Doon mo makikita. Kasi lahat may experience mo Paano siya ma-pressure, Yeah. paano siya maano. Makikita mo na lahat kung gusto mo. Yeah, dun nga. Di ba? Pag Tikman mo na din kung gusto mo. Kulit Di ba? So, yun. Magtikiman ka. Ganun. Yeah. Yun yung sa akin importante. Totoo din. Dito kasi sa Pilipinas, masyadong minsan conservative na hindi rin nakakatulong. Yeah. Nakakatulong sa at some point, pero hindi rin. Yeah. Kasi hindi nagpapakatotoo. Totoo. Sobrang plastikan kasi, alam mo yon. Sobrang okay yung mga bansang, liberated. Kasi mga totoong tao sila Dito kasi parang puro sugar coating. Pero nangyayari naman. Oo, di ba? Kaya nga, fuck bashers. Kasi yung mga yan, tangin na sa likod ng laptop nila in real life, ginagawa rin naman nila yun. Mas malala pa nga. True. Di ba? True. Tama naman yan. Pero ito, last and final ko sa'yo. Ano yung nakikita mong dapat i-improve ng mga lalaki ngayon? Na talagang mag-i-improve yung buhay nila, mag-i-improve yung so that they can attack better relationships sa mga nanonood sa nakikita mo. I think ang dapat nilang i-improve yung sarili nila. In what way? In what area? In what paano? Mag-self-reflect sila ng malala. Okay. Kasi yun nga, gaya nung napag-usapan natin kanina na hindi kasi perfect yung ibang guy, okay may money sila, pero hindi nila alam paano humawak ng relationship. Hindi nila alam paano i-handle yung girl. So I think kailangan kilalanin niyo muna yung sarili ninyo ng maayos. Bago, before get a girl, di ba? Parang, tignan mo muna, magsalamin ka. Tignan mo ano bang mali sa'yo. Tignan mo yung sarili mo sa likod ng, salamin. Ay, gano'n. Happy ka na ba sa resulta mo sa buhay? Minsan kasi baka naman okay na siya dun, happy na siya dun. Pero i-check mo din kung are you just making excuses because you're comfortable and you don't want to grow? Yeah, oo. Minsan ganun. Kailangan i-self-check mo. Gina-justify niya lang pala, Yung mga tao nagsasabi na, hindi mo naman madadala yung pera sa hukay. Pero hindi mo pa naman nasusubukan yumaman ng todo. So it doesn't mean, subukan mo muna and then sabihin mo sa sarili mo, ayoko na yaman. Totoo. Yun yung may diba? Sobra, totoo. Yung mga ganun kasi, wala nang pag-asa yan mga nagsasabi ng ganun. Baka ayaw sad talaga boy na nilang yun yumaman. Sad boy yung ganun para sa akin. Ayaw talaga nilang itry. Ayaw nilang tulungan yung sarili nila para yumaman. Pero kasi nandito ka sa mundo na kailangan mo yun. It raise a lot of, madami kang matutulungan, madami kang may experience sa buhay, mga anak mo, masashare mo sa kanila. Apo mo, masashare mo sa kanila. Ganun Number one material yan sa life. So ikaw ba magde-date ka ng broke? Hindi. Magkano kinikita nung guy na ide-date mo? Buwan-buwan? 1 billion per month. Tama, mahirap yun. Okay. Yung gusto niya simple pero 1 billion per month. 1 billion naman, bye. Nanggagalo ka ba, Audrey? Hindi, pero realistically, yes. Realistically? Gandang hook nun yung 1 billion naman. Hook to hook mga yan, okay. Game. Mga siguro, kahit mga 500K
A month? Why not? Yeah. Why not? Kasi pagka ganun, ano ka na eh. Meron ka na nung established na source of income eh. Maka 500K ka a month. Baka meron ka ng 2 business no na gumagana. If ganun. So kahit pa paano, Pero established ikaw, ka. tanong ko naman sa'yo, anong maaambag mo dun sa 500K a month? Aambagan ko siya ng 600K. at saka, me. Hindi naman pera. Anong maaambag mo dun sa lalaking kumikita ng 500K? Siguro kapag dumating na ako sa point na gano'n, na I have a perfect man, ang mayaambag ko sa kanya, peace of mind. Nice Kapag answer. meron na rin akong peace of mind, soon, Nice answer. Okay. So, ano yung unahan ko lang yung mga magko-comment. Kasi yun ang comment nila niyan, malamang sa malamang. So, ako thanks, Od, sa pag-guest mo dito. Saan ka nila mafa-follow? Anong ano nila? ayan, follow me. Audrey Avila lang yan, walang iba. Sa IG, TikTok, FB. Ayan. Okay. So, dyan mo dyan ka nila mafa-follow. Yes. So, alam nyo na yun, guys. Follow nyo si Audrey. Any promotion o ano? Wala, bala na kayo. Ayan. Yung gym mo. Yung sabi mo. Nga pala, meron akong tattoo shop and boxing gym sa Las Piñas. Odds Gym. Yeah. Okay. Saan to located? CAA, BF. Okay. Tapat siya ng Southville mismo. Pasok lang kayo dun. Makikita nyo na yan. Tapos, ang nagtuturo doon, dad ko mismo. Then, doon din ako minsan nagtitraining sa gym. Sabay tayo minsan training if gusto nyo. Ako, baka hindi makapag-gym yun. Pag sumabay sa'yo, nakangangala lang yun. Diba? May evap yan. So ako, maraming salamat sa mga nanood nito at kung gusto nyo yung ganitong content, subscribe kayo dito sa channel natin. Help me reach 1 million subscribers. Follow sa Spotify, huwag niyong kalimutan. Pwedeng pakinggan sa kotse. At maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Picotin Perfume, available on TikTok, Shopee, and Facebook. So again, ito si Tio Bry. See you on the next episode. Maraming salamat. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay magaling, ako daw ay magaling, magaling. Babae mo daw ako, Ewan ko ba? Sa tingin mo? babae mo daw ako. Hindi naman. Lambot siya. Babaero, babaero, babaero daw ako. Babaero daw ako. Sinong may sabi, magkakating labi, di naman totoo. That's bullshit, man. Puro imbento, sari-saring kwento, basta't sa'yo lang ako. At alam mo yun. Puro imbento, sari-saring kwento, basta't sa'yo lang ako. Sabi ko na ikaw nga ay paning, ikaw nga ay paning, ikaw nga ay paning. Di naman sa hotel nag-check-in, di naman nag-check-in, nag-check-in. Babae mo daw ako, Overtime eh. Tagal ng meeting. babae mo daw ako. Ang traffic. Grabe. Babaero, babaero.